Nagsisimula ang pelikula kay Laila habang ito ay bumibili sa isang convenience store kung saan napanood niya sa isang lumang TV ang balita tungkol sa malagim na massacre sa Texas noong 1973. At bumili rin siya ng isang maliit na chainsaw souvenir at tinanong ang may-ari ng tindahan tungkol sa nangyari sa babaeng nakaligtas sa massacre na nakapaskil ang larawan sa counter. Ayon sa may-ari, patuloy pa ring hinahanap ang baliw na killer na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita o nakikilala dahil sa suot nitong maskara. At pagkatapos nito ay sumakay na sila sa kanilang self-driving car patungo sa inabandonang bayan ng Harlow, Texas. Layunin nilang i-auction ang mga lumang ari-arian doon upang gawing tirahan para sa mga nasa social class at paalisin ang mga dating nakatira na itinuturing nilang low class. At habang nasa daan ay pinatabi sila ng isang sheriff at dito ay nagpakilala sila Dante sa mga ito at ang mga kasamahan niya na sina Melody at Lila at ang kanyang girlfriend na si Ruth. At pagkatapos ay nagbili ng pulis na tawagan lang sila kung sakaling magkaroon ng anumang problema. Pagdating nila sa Harlow ay nakatagpo nila ang lokal na mekaniko at ang kanilang kontraktor na si Richter. At habang nag-uusap ang mga ito ay tinawag ni Laila si Dante upang ituro ang isang bandila, kaya't agad na nagtungo sina Dante at Melody sa loob ng isang lumang gusali ng bahay ampunan upang tanggalin ito. Inalis ni Dante ang bandila dahil nagsisilbi itong paalala sa madilim at mapanganib na kasaysayan ng Harlow na maaaring maging dahilan upang umatras ang mga potensyal na mamimili ng mga bahay sa lugar. At habang umaakyat si Dante upang tanggalin ang bandila, ay napansin naman ni Melody sa ibaba ang isang lumang litrato sa pader. At sa larawang iyon ay nakita niya ang isang lalaking hindi malinaw ang mukha na kasama ng mga bata sa bahay ampunan. Dahil hindi maabot ang bandila, ay bumaba na si Dante mula sa itaas at sa kanyang pagbaba ay biglang nagsalita ang isang matandang babae na nagngangalang Virginia at tinanong sila kung ano ang ginagawa nila sa loob ng kanyang bahay. Kaya naman humingi naman ng paumanhin ng grupo dahil inakala nilang wala nang nakatira doon. Kaya't ipinaliwanag ni Virginia na halos 50 taon na niyang pinapatakbo ang orphanage na yon at kinupkop ang mga batang nangangailangan ng masisilungan, ngunit iginiit ni Melody na dapat ay wala na ang matanda doon dahil na-reclaim na ng bangko ang property ilang buwan na ang nakakalipas. Sinabi naman ng matanda na naayos na ang pagkakamali ng bangko at nabayaran na niya ang lahat kaya hawak pa rin niya ang titulo. At nang hanapin ni Melody ang dokumento ay nagalit si Dante at sinabing nagkakamali ang matanda dahil wala itong maipakitang titulo. Hanggang sa humantong ito sa isang pagtatalo hanggang sa tawagan ni Dante ang mga sheriff upang paalisin si Virginia. At habang nagkakagulo ay binanggit ng matanda na ang bandilang nakasabit sa labas ay pag-aari pa ng kanyang mga ninuno at nagsisilbing mahalagang alaala para sa kanya. At upang hindi na mag-alala ang matanda, ay sinabihan siya ni Melody na mas maaalagaan siya sa isang shelter. Ngunit nanindigan ng matanda na sa kanila ang lugar na iyon at mayat-maya ay may isang misteryosong lalaki ang lumitaw sa itaas ng hagdan. Subalit pinabalik ito ni Virginia sa kwarto at ipinaliwanag kay Melody na ang lalaking iyon ang pinakahuli niyang inampon na nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga dahilan upang hindi siya makaalis sa orphanage. Sa labas ng orphanage habang inaalis ni Richter ang bandila ay dumating na ang mga sheriff at kinuha si Virginia at sa gitna ng tensyon ay biglang inatake sa puso ang matanda kaya't agaran siyang binuhat ng mga ito at isinakay sa van upang isugod sa ospital kasama ang malaking lalaki. Bagamat nais sumama ni Melody ay pinigilan siya ni Ruth at nagpresintang sumama sa matanda. Habang paalis ang van ay may isang lalaki ang makikitang nakasilip kina Melody at Dante mula sa likuran ng sasakyan hanggang sa dumating ang investor na si Catherine kasama ang mga potensyal na buyer sakay ng isang malaking bus at ipinakilala ni Dante si Melody kay Catherine. Samantala, sa loob ng van ay tuluyan ng binawian ng buhay si Virginia kaya't sinubukang ilagay ng lalaking ito ang oxygen mask sa bibig ng matanda. Ngunit nang pigilan siya ng pulis, ay biglang binali ng lalaki ang kamay nito gamit ang nakausling buto mula sa nabaling kamay ng pulis at agarang isinaksak ito sa liig ng pulis. Dahil sa kaguluhan ay tinamaan ng bala ang driver ng van kaya nawalan ito ng kontrol at bumangga sa isa pang sasakyan. At nang magising si Ruth ay nakita niya sa side mirror ang isang kakilakilabot na eksena kung saan binabalatan ng lalaking ito ang mukha ng namatay na si Virginia. At nang matapos matanggal ang balat ay isinuot ito ni Malupiton bilang kanyang bagong maskara.
Nagawa naman ni Ruth na makatawag sa radyo kung saan narinig siya ng may-ari ng convenience store. Ngunit nang biglang bumalik si Malupiton sa sasakyan, ay nagpatay-patayan na lang ito upang hindi siya mapansin nito. Subalit napakasarap sakalin ni Ruth dahil mas inuna pa niyang tumawag sa radyo at sumilip sa bintana kaysa kunin ang baril ng pulis na nasa tabi niya lamang upang madepensahan ang sarili. At dahil sa maling desisyon ni Ruth, ay nauwi ito sa kanyang pagkakasawi matapos siyang mapalingon sa likod at agaran siyang sinaksak ng baliw na killer. Samantala, nakipagkaibigan naman si Laila kay Richter at ibinahagi ni Laila na nakaligtas siya sa isang pamamaril sa kanilang paaralan. Kaya mula noon ay labis na siyang natatakot sa mga baril. At pag-akyat naman ni Melody sa bus, ay tiningnan niya ang kanyang cellphone at doon lamang niya nabasa ang kanina pang text ni Ruth na nagsasabing patay na ang matandang babae. Dahilan upang ipinakita niya ito kay Dante at dito na nagsimulang makaramdam ng matinding kaba si Melody. Gayunpaman ay pilit na pinakalma ni Dante ang sarili at sinabing namatay si Virginia dahil sa sakit sa puso. Kaya't nagpasya si Melody na ayain na ang kanyang kapatid na umalis sa lugar na iyon at nabanggit din nila ang pagpanaw ng matanda na narinig naman ni Richter. Dahil dito ay kinumpiska ni Richter ang kanilang mga susi at hinarap si Dante kung saan sinabi ni Richter na narinig niyang pinatay nila ang matanda at hinamon silang ipakita ang deed of sale ng bahay upang patunayan kung may karapatan ba silang palayasin si Virginia. Kaya't nagmadaling hinanap ni Dante ang papel sa bus pero hindi niya ito makita. At dito na nag-alangan si Melody at sinabing hindi na sana nila pinalayas ang matanda. Ngunit iginiit ni Dante na baka nasa opisina lang ang dokumento. Sa kabilang dako, ang kaisa-isang nakaligtas sa unang massacre na si Sally ay nakatanggap ng tawag mula sa may-ari ng convenience store tungkol sa pag-atake ni Malupiton kay Ruth. Dahil dito ay agad siyang nagtungo sa bayan ng Harlow upang mag-imbestiga. Lumipat ang eksena kina Melody kung saan bumalik ang dalawa sa bahay ampunan at umakyat si Melody sa itaas habang si Dante naman ay nagtungo sa kusina at sa itaas ng kwarto ay natuklasan ni Melody ang mga titulong papel na itinago ni Virginia. At nang nabasa niya ang papel ay naiyak ito nang mapagtantong totoo ang sinasabi ng matanda at mali ang ginawa nilang pagpapalayas dito. At sa ibaba ng bahay ay nakita ni Dante ang refleksyon ng mukha ni Malupiton sa isang nakasabit na kaserola. At paglingon nito ay bigla siyang tinaga ng killer gamit ang isang malapad na dildo. At pagbaba ni Melody ay nakita niyang papalapit na ang bugok sa duguang si Dante kaya agad siyang bumalik sa itaas at nagtago sa loob ng isang cabinet. Mula sa kanyang pagtatago ay nakita ni Melody ang killer na yakap-yakap ang damit ni Virginia at ramdam dito ang matinding lungkot ng killer sa pagkawala ng tanging taong nag-alaga sa kanya. Ngunit ang lungkot na ito ay napalitan ng galit nang makita niya ang mga buyer na masayang nagsasaya sa labas. At pag-alis ng bugok ay tahimik na humingi ng tulong si Melody sa bintana. Ngunit mabilis din siyang nagtago sa ilalim ng kama nang marinig niyang pabalik na ang killer. Habang nasa ilalim ay naririnig niya ang tunog ng pader na tila minamaso ni Malupiton at tila may kinukuha itong bagay. Kinagabihan habang malakas ang ulan sa labas ay makikitang masayang nag-iinuman ang mga potential buyers sa loob ng bus upang ipagdiwang ang kanilang bagong lugar. At sa kabilang dako ay nagawa namang makabangon at makalabas ni Dante mula sa bahay ampunan hanggang sa nakita siya ni Richter at Catherine na duguan at may malalim na tagas sa bibig at ilang saglit lang ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Dahil dito ay pinabalik ni Richter si Catherine sa bus at inutusang manatili silang lahat sa loob. Kaya't agarang bumalik si Richter sa loob ng bahay ampunan upang mag-imbestiga. Samantala ay nakuha na ni Malupiton ang kanyang favorite na chainsaw na nakatago sa loob ng pader ng kwarto na marahil ay itinago ito ni Virginia sa loob ng pader upang hindi na matukso ang inaalagaang si Malupiton na muling pumatay ng tae. At nang maramdaman ng killer na may paparating ay nagtago ito sa likod ng pinto. At pagdating ni Richter sa bahay ay nakita siya ni Melody na nasa ilalim pa rin ng kama. Kaya't dahan-dahang sinipa ng babae ang isang salamin upang makita ni Richter ang killer sa likod ng pinto. Ngunit sa pagpasok ni Richter ay biglang minaso ni Malupiton ang kanyang binti at agaran itong nabali at pagbagsak niya ay tuluyan siyang pinatay ng killer sa pamamagitan ng pagpukpok ng dildo sa kanyang ulo. Samantala ay nakita naman ni Sally ang bumanggang van ng mga sheriff sa Sunflower Farm at doon tumambad sa kanya ang binalatang mukha ng matandang babae. Balik ang eksena kay Malupiton at nang ito ay umalis, ay kinuha ni Melody ang mga susi sa kamay ng yumaong si Richter at dahan-dahan siyang lumabas sa kwarto. Ngunit pagdating niya sa hagdanan ay bigla siyang hinagisan ng dildo ni Malupiton.
Kaya't agaran itong pumunta sa silong ng bahay si Melody upang magtago, ngunit hinabol at inatake siya ng killer gamit ang chainsaw habang nilalagarin nito ang sahig ng kanilang bahay, at sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng kanyang kapatid na si Layla at agad silang nagtatakbo palabas upang pumasok sa bus. At dagliang ibinigay ni Melody ang nakuha niyang susi sa driver upang makaalis agad, habang makikitang nakaabang ang bugok sa pintuan ng orphanage, at mayat-maya pa ay tila may lumagari sa gulong ng bus dahilan upang huminto ito at bumaba ang driver upang tingnan ang nasirang gulong. Ngunit ilang saglit lang ay nagulat si Catherine nang may bumato sa kanya, at dito niya nakita ang ulo ng driver na bumagsak sa pintuan ng bus hanggang sa pumasok na si Malupiton sa loob. Sa una ay inakala ng mga buyer na ito ay gimmick lamang, kaya't ni-live nila ito sa social media. Subalit ilang segundo lang ang nakakalipas ay sinimulan na ni Malupiton na pagkakarnihin ng lahat ng mga pasahero gamit ang kanyang chainsaw habang sila ay naka-live sa social media, at makikitang nilagari rin niya si Catherine hanggang naputol ang kalawasan nito, at ang loob ng bus ay tila bumaha ng dugo at sigawan ng pagdurusa. At habang takot na takot sa nangyari, ay nagtungo naman ang magkapatid sa maliit na CR ng bus, at doon ay nakakita sila ng bintana sa itaas, kaya tinulungan ni Melody ang kanyang kapatid na makaakyat upang buksan ang bintana. Subalit nakita sila ng bugok kaya't agaran sila nitong pinuntahan, at nang mabutas na ni Malupiton ang pinto gamit ang chainsaw, ay agad siyang sinaksak ni Melody sa braso gamit ang corkscrew na ibinigay sa kanya ni Layla hanggang sa nagawa nilang makatakas sa gitna ng malagim na kabalugaan ni Malupiton. Habang tumatakbo sa palabas sina Melody at Layla, ay nakita sila ni Sally at agad silang pinasakay sa kanyang sasakyan, at sa gitna ng kanilang takot at pag-iyak ng dalawang magkapatid ay nagpaliwanag si Sally na naghintay siya ng halos 50 years para lamang mahanap si Malupiton. Subalit tila ang sarap sa pakinang direktor rito dahil sa gitna ng panganib na nangyayari ay nakuha pang magkwento ni Sally imbes na magmadaling tumakas, hanggang sa pinuntahan na ni Sally si Malupiton sa bahay ampunan at sabay tinutukan ng shotgun habang sinasabi ang lahat ng sakit na ginawa nito sa kanya at sa kanyang mga kaibigan noong sila ay teenager pa lamang. Ngunit tila walang pakialam ang bugok at lumabas lang ito dahil hindi na siguro siya trip nito dahil sa katandaan niya, at mayat-maya ay biglang chininsaw ni Malupiton ang bintana ng sasakyan at hinila ang paa ni Layla, ngunit binaril siya ni Sally, kaya naman inatake ng killer ang matandang si Sally at nauwi sa labanan. Ngunit tila hindi pa rin nawawala ang kalakasan ni Malupiton dahil nagawa niyang mailagari ito sa tiyan, at nang subukan namang sagasaan ni Melody ang bugok, ay agaran nitong binalibag ang kanyang chainsaw patungo sa sasakyan, dahilan upang nawalan ng kontrol si Melody at bumangga sa tire shop ni Richter. At nang makita nila na nawala na si Malupiton, ay sinubukan na nilang tumakas. Subalit napagtanto ni Melody na natusok ang kanyang binti sa loob ng sasakyan, kaya't inutusan niya si Lila na tumakbo na at tumakas. Bago pa man bumalik ang bugok, at makalipas ang ilang minuto, ay bumalik na ito upang tapusin ang buhay ni Melody. Kaya't humingi na ng paumanhinang ang dalaga kay Malupiton dahil sa ginawa nila kay Virginia, at nang siya ay tatapusin na nito ay biglang bumalik si Lila upang iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit sa kasamaang palad ay naubusan ng bala ang kanyang baril. Aray ko! Habang hinahabol siya ni Malupiton at akmang aatakihin na, ay binaril siya ng hindi pa palang namamatay na si Sally. Kaya't sinabihan nito si Lila na huwag silang tumakbo dahil patuloy lang siyang hahabulin ng killer habang buhay, at bago tuluyang mamatay ay ibinigay ni Sally ang kanyang shotgun kay Lila upang patumbahin ang bugok, kaya't agaran na nitong kinuha ang shotgun at hinabol si Malupiton sa isang lumang gusali. At habang hinahanap niya ito, ay bigla siyang inatake nito, kaya kapwa sila nahulog sa isang pool, at pag-ahon ni Layla ay biglang lumabas si Malupiton at hinila siya sa paa, at nang nahuli na siya nito ay binalibag ng bugok ang kanyang chainsaw at sinipa ang shotgun nang subukan itong abutin ni Layla. At dahil roon ay tila tinanggap na lamang ng dalaga ang kanyang tadhana sa kamay ni Malupiton, ngunit biglang pumatong si Melody sa likod ng bugok ngunit naihagis siya nito, ngunit bago pa man ito muling makaatake ay binaril na siya ni Layla at tinapos ni Melody ang laban sa pamamagitan ng pag-uppercut kay Malupiton gamit ang chainsaw, at agarang nahulog at lumubog ang killer sa pool. Kinaumagahan tiningnan ni Layla ang kanilang litrato at isinuot ang sombrero ni Sally at sumakay ang magkapatid sa kanilang self-driving car upang bumiyahe paalis ng bayan ng Harlow. Subalit sa isang iglap ay biglang sumulpot si Malupiton at hinila si Melody palabas ng umaandar na sasakyan at agarang pinugutan ng ulo gamit ang kanyang chainsaw.
Dahilan upang umiyak at nagsisigaw si Lila habang nakatingin sa kanyang ate, ngunit wala siyang magawa dahil patuloy na umaandar ang sasakyan papalayo at sa huling eksena ay makikitang nag-iikot at sumasayaw si malupitong dala ang kanyang chainsaw. At dyan nagtatapos ang ating Tagalog movie recap. Nagustuhan nyo ba ang ating video? Kung ganun ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat, take care always!